Noong 1941, isang grupo ng mga kabataang Thai na lalaki ang tinanggap sa hukbo bilang mga bagong sundalo, kaya lahat sila ay kinuhanan ng litrato. Pagkatapos noon, palihim silang pumunta sa pier, kung saan sinisingil sila ni Mac ng ilang barya para makasilap sa loob ng isang bangka. Lumalabas na may isang sundalo na gumagawa ng kalokohan kasama ang isang babae, kaya sinisilap siya ng kanyang mga kasamahan at naabala rin sila sa sarili nilang mga ginagawa. Hindi nagtagal, dumating ang kapitan at sinigawan si Mac dahil sa kanyang maliit na negosyo. Pinag-exercise niya si Mac habang pasugad niyang pinasok ang bangka para pag-alitan din ang iba. Pero imbes na makinig, si Mac at ang kaibigan niya ay naghagis ng lambat sa kapitan, at mabilis na tumakas ang buong grupo. Mabilis din kumilos ang kapitan, at maabutan sila sa kalsada para harangan. Pagkatapos, pinarusahan niya sila sa pamamagitan ng pagpapagawa ng matinding ehersisyo sa dalampasigan ng ilang oras. Sa huli, nauwi na lang sa paglalaro ang mga lalaki sa alon ng dagat. Samantala, nalaman ng kapatid ni Mac na si Mek na buntis ang kanyang girlfriend na si Pen. Sobrang saya niya sa balita kaya agad siyang naglabas ng singsing at nag-propose, at oo ang sagot ni Pen. Ngunit naputol ang sandaling iyon nang may nagpanik na mga ngaso na tumalon mula sa kanyang bangka para sabihin kay Mek na may nakita siyang paparating na mga barko ng kaaway. Ilang sandali lang ang lumipas, nagsagawa ng pulong ang mga lider militar ng Thailand kasama ang isang grupo ng Hapon para makipagnegosasyon. Ipinaliwanag ni Dr. Kado na nais ng Japan na sumulong papuntang India at China, kaya gagamitin nila ang Thailand bilang kanilang base. Ipinunto niya na ang gobyerno ng Thailand ay pumayag sa bayad pinsala sa digmaan at nagbigay pa ng mga supply. Ipinakita rin ni Kado ang isang video para ipakita ang kanilang eksperimentong biolohikal na sandata. Isang lalaki ang namimilipit sa sakit sa loob ng ilang minuto bago ang kanyang mukha ay naging halimaw ang anyo. Ayaw ng Japan na makipaglaban sa kanilang mga kaalyado, pero gagamitin nila ang sandatang ito kung hindi makikipagtulungan ang Thailand. Pumayag ang komandante ng Thailand na ibigay ang kanilang base sa Japan, pero ipinaliwanag niyang kailangan man lang nilang magpakita ng palabang pagtutol. Pagkatapos noon, inilagay sa mataas na alerto ang mga sundalo, at kailangang maghanda ang mga batang sundalo para sa labanan. Pero si Mac ay nagdesisyong umuwi na lang. Dumating ang kapitan at sinabi sa ina ni Mac na si Tarn na lahat ng sundalo ay kailangang magulat para sa tungkulin. Nauna nang nawalan si Tarn ng asawa sa digmaan, at ayaw na niyang mawala pa ang kanyang mga anak, kaya nakipagtalo siya sa kapitan para makabili ng oras habang palihim na tumakas si Mac sa likod na pinto. Pagdating ni Mac sa kagubatan, nakasalubong niya si Mek, na sinabihan siya na duwag siya at palaging tumatakas sa kanyang mga problema. Tinuwanan lang siya ni Mac at binigyan ng mapanuyang saludo, sabay sabing hindi siya mananatili para magpapatay, at pinaalala na hindi naman talaga niya gustong maging sundalo tulad ng iba nilang pamilya. Nang sinabi ni Mek na magiging tiyuhin na siya, tinanong siya ni Mac kung pwede silang tumakas ng magkasama, pero tumanggi si Mek dahil gusto niyang protektahan ang mga mahal niya sa buhay. Pag-alis ni Mek, naiwan si Mac na nakikipagbuno sa kanyang sariling pag-aalinlangan. Sa dalampasigan, pinapatay na isa-isa ang mga sundalong Thai ng hukbong Hapon. Ang mga bangkay ay nagkalat sa lahat ng dako ng walang awa, at ang dagat ay unti-unting naging kulay pula dahil sa dugo. Bumalik si Mac at agad na muling sumama sa kanyang mga kasamahan, na mabilis na nagsitakbuhan upang magtago sa takot. Sumisigaw ang kapitan para piliting lumaban ang mga sundalo, pero tinamaan siya ng bala at agad na namatay. Nang magsimulang hangin na ang labanan, hinikayat ni Mac ang kanyang grupo na tumakas. Sa malapit, isang kaong Hapon ang inanad papunta sa pampang. Bigla itong bumukas at may gumapang na zombie mula sa loob. Pagkaraan, sa loob ng kagubatan, patuloy na tumatakbo ang mga batang sundalo, pero may mabilis na gumagalaw sa pagitan ng mga puno, tumatalon sa mga lalaki isa-isa upang patayin sila. Pagkatapos ng matinding pagtakbo, napagtanto ni Mac na siya na lang ang natitirang sundalo, at mas malala pa, natapakan niya ang isang latian at unti-unti siyang lumulubog. Sa loob lamang ng ilang segundo, buong katawan niya ay nalubog sa tubig. Sa sandaling iyon, may isang sundalo na umabot sa tubig at hinila si Mac palabas. Pagkatapos huminga ng malalim, tumingala si Mac at natigilan nang makita na ang nagligtas sa kanya ay isang zombie. Sa katunayan, lahat ng kanyang kasamahan ay nakapalibot sa latian, at malinaw na lahat sila ay nagbago na. Sa opisina, pinakikinggan ng mga lider militar ng Thailand at si Kado ang ulat na nagsasabing humiling na ng ceasefire ang gobyerno ng Thailand at nakikipagnegosasyon na sa Japan. Ilang sandali lang, isang patrol team ang pumasok sa kagubatan at nakakita ng mga buto na nakasabit sa isang baging.
Biglang umuga ang baging, at dahil sa ingay nito ay naalerto ang mga zombie na nagtatago, at lumabas sila upang umatake. Agad nagpaputok ang patrol, at napabagsak ang mga zombie. Pagkaraan ng ilang minuto ng basta-bastang pagpapaputok, sinubukan nilang kunin ang mga bangkay, ngunit wala na ang mga zombie. Nang lumingon sila, nakita nilang nawawala ang kalahati ng ulo ng kanilang pinuno at may zombie na kumakain dito. Mabilis na bumalik ang ibang mga zombie at pinalibutan sila sa isang biglaang pag-atake. Sa base, isang ina ang desperadong hinahanap ang nawawala niyang asawa. Nandoon si Pen na nagtatrabaho bilang nurse at inalo siya, sinasabing mahahanap din sila ng search team. Inanunsyo ng radyo na naging maayos ang negosasyon at magkaibigan na ang Japan at Thailand, kaya hinihiling sa mga mamamayang Thai na suportahan ang mga sundalong Hapon. Pagkaraan ng ilang oras, dumating si Mek sa kagubatan upang hanapin ang kanyang kapatid, pero mga piraso na lamang ng mga bangkay at isang apoy na namamatay ang kanyang nakita. Bigla siyang makarinig ng ingay at sinundan ito hanggang sa isang hukay na may tulos, kung saan nakita niya ang isang sundalo sa ilalim. Itinali ni Mek ang lubid sa puno at bumaba sa hukay para tulungan ang lalaki. Ngunit natigilan siya nang matuklasan na ito ay isang zombie na walang mukha. Agad siyang inatake ng zombie, kaya kinuha ni Mek ang isang tulos upang lumaban. Matapos ang matinding laban, naitulak ni Mek pabalik ang zombie at tinuhag ang ulo nito. Ngunit patuloy pa ring gumagalaw ang zombie. Mabilis na humawak si Mek sa lubid at sinubukang umakyat palabas. Pero hinawakan ng zombie ang kanyang paa at hinila siya pababa, dahilan para mabitawan niya ang kanyang pocket watch. Habang bumabagsak siya, naabot ni Mek ang isang pike mula sa namamatay na apoy. Agad na tumilamsik ang mga baga at sinindihan ang zombie, at doon na ito tuluyang namatay. Isang spark din ang tumama sa mata ni Mek at napinsala ito. Sa dalampasigan, ginising si Mek na napapalibutan ng mas maraming zombie at mga bangkay na kinain na. Habang tinitingnan niya ang isang paro-paro, naaalala niya ang nangyari sa kagubatan. Doon niya napagtanto na nakagat siya at naging zombie na rin siya. Ang ibang zombie ay nagdiwang ng pag-atake, at isang babae ay nilaslas ang katawan at kinuha ang mga lamang loob, habang si Mek ay sumugod at inatake ang isang batang babae. Sa kasalukuyan, sumigaw si Mek sa galit habang napagtatanto niyang naging halimaw na siya. Nang bumalik si Mek sa base, isinalaysay niya sa kanyang mga nakatataas ang kanyang nakita. Hawak ni Kaido ang bakanteng kahon at desperadong tinanong si Mek kung nasaan ito. Pagkatapos, ipinakita ni Kaido ang ilang mga video para balikan ang lumang pananaliksik. Ang kanyang biological weapon ay itinuring na isang virus at sinubukan sa dalawang grupo ng hayop. Ang mga nakaligtas sa unang grupo ay nagpakita ng mataas na lakas, pagiging agresibo, at mahusay na kakayahan sa pakikipaglaban. May mga palatandaan din sila ng pagkain ng kapwa. Pero ang mga nakaligtas sa ikalawang grupo ay hindi umatake kahit mas malakas at mas mabilis sila. Para bang may kontrol sila sa sarili. Sa kagubatan, tinitingnan ni Mek ang mga piraso ng bangkay sa lupa pero wala siyang reaksyon. Malapit sa hukay, nakita niya ang relo ng kanyang kapatid at pinulot ito. May litrato ng kanilang mga magulang na nagdulot ng kanyang pag-iyak. Ngunit ang pag-iyak na ito ay nauwi sa pag-ungol, at ang ibang mga zombie ay umungol din kasabay niya. Sa medical tent, sinusuri ni Mek ang mga pasyente para hanapin ang kanyang kapatid pero wala siyang makita. May isang survivor na nakarinig sa kanya at sinabi na nakita niya si Mek kanina. Gustong malaman ni Mek kung saan, pero naputol ito nang tawagin siya ng kanyang commander para dumalo sa isang pagpupulong. Sa pangunahing tent, pinagalitan ng isang sundalong Hapon dahil sa pagkawala ng kahon. Dahil sa hiya, tinangka niyang magpakamatay gamit ang kutsilyo. Pagdating ng commander at ni Mek, ipinaliwanag ni Kaido na nakatakas ang kanyang biological weapon mula sa kahon at kaya nitong gawing zombie ang ibang tao. Gustong iulat ito ng commander, pero ipinagbawal ito ni Captain Nakamura. Ipinaliwanag niya na may plano siyang ayusin ito ng palihim, at ipinakita ang isang opisyal na dokumento mula sa mga lider militar, na nag-aatas na sumali si Mek at ang kanyang commander sa Destroyer Task Force upang hulihin ang lahat ng zombie ng buhay. Sa kagubatan, pinapanood ni Mek ang ibang zombie habang kinakain ang mga bangkay na kanilang natatagpuan sa lupa. Naaalala niya ang paghabol niya sa isang batang babae at ang walang awan niyang pag-atake, na nagdulot ng matinding konsensya sa kanya. Kinuha ni Mek ang isang baril at tinangkang magpakamatay, ngunit biglang uminit ang kanyang katawan at nagsimulang maglabas ng kakaibang likido na nagpasiklab sa kanyang mga kamay. Bago pa tuluyang masunog ang kanyang buong katawan, may isa pang zombie na nagtulak sa kanya sa putik para patayin ang apoy at tinabyunan din siya ng putik. Kasabay nito, patuloy na sinusuri ni Kaido ang pananaliksik. Nang iturok ang mas malaking dosis ng virus, naging positibo ang reaksyon.
Natuklasan nila na sa mga sandaling matindi ang stress o emosyon, ang mga biktima ay may kakayahang mag-self-combust. Kaya napagtanto ni Kado na ang kahinaan ng mga zombie ay apoy. Nang sinubukan ang virus sa mga tao, nag-iba ito at nag-evolve. Makalipas ang ilang oras, nagising si Mek sa isang kuwebo kung saan gumigising din ang ibang mga zombie. Dumating ang leader ng grupo na si Nobo na may dalang hayop para sa pagkain, at sinigawan siya ng mga zombie habang nagmamakaawa, pero mas malakas ang ungol ni Nobo para mapasunod sila. Pagkaalis ni Nobo, nagdagsaan ang mga zombie upang kainin ang hayop. Sinundan ni Mek si Nobo at nakita niya itong nakaupo sa isang sulok ng kuweba, umiiyak habang tinitingnan ang mga litrato ng kanyang asawa at ang tulang isinulat nito para sa kanya. Napatingin muli si Mek sa larawan ng kanyang mga magulang, at naalala niya ang araw na dumating ang kapitan sa kanilang bahay para i-recruit siya. Masaya noon si Mek dahil maiwan ang kanyang kapatid, at makukuha niya ang kama nito. Kumanta pa siya ng bastos na awit tungkol sa pagkamatay ni Mek sa larangan ng digmaan, na ikinagalit ng iba. Sa kasalukuyan, umiiyak si Mek, at nakikita niya ang parehong kalungkutan sa pag-ungol ni Nobo. Nang lumabas si Nobo sa kuweba, sinundan niya si Nobo at nakita ang mga litrato sa tubig. Nakatayo si Nobo sa ilog, nakatitig sa kawalan, dahil nakakaranas siya ng mga halusinasyon ng multo ng kanyang asawa. Ipinapakita ng babae ang mga salita ng pagmamahal at binibigkas ang tula, na lalo pang nagpapahirap sa damdamin at stress ni Nobo. Matapos sumigaw si Nobo sa matinding pagkadismaya, ang kanyang katawan ay unti-unting naglaho at naging abo, na tumama sa isang halaman at naging dahilan para ito ay mamulaklak. Samantala, ang ibang mga zombie ay patuloy na kumakain ng malaking hayop, ngunit nananatili pa rin silang gutom. Isa sa kanila ang nakapagsalita at sinabi sa mga kasama niya na ginawa sila ng Japan, kaya dapat nila itong balikan sa pamamagitan ng pagkain sa kanila bilang paghihiganti. Sa kagubatan, natagpuan ng task force ang isang massacre. Puno ng dugo, laman, at putol-putol na bahagi ng katawan ang paligid, kaya sinundan nila ang bakas ng pagkawasak upang hanapin ang mga zombie. Nang makarinig sila ng ingay, pinahinto ni Nakamura ang kanyang mga tauhan at pinagtago sila. Kumuha siya ng kutsilyo at pinatulo ang kanyang dugo. Agad na naakit ang isang zombie sa amoy at lumapit kay Nakamura, pero bago pa ito umatake, binaril ito ng isang sundalo gamit ang harpoon upang hulihin. Sa base, ang nahuling zombie ay ikinulong sa hola. Binuhusan siya ng mainit na tubig ng mga sundalo, at nagreklamo si Mek, at itinuring itong pagpapahirap. Para sa kanya, mas mabuting patayin na lang ang nilalang, pero gusto ni Kado na mahuli at mabuhay ang lahat ng zombie para pag-aralan. Sa sandaling iyon, inalis ng zombie ang harpoon sa kanyang katawan at niyugyug ang rehas ng kulungan, kaya pinaputukan siya ng mga sundalo. Nasasaktan ang zombie pero hindi pa rin namamatay. Pagkatapos, dinala ang isang sibilyan at agad na nakilala ng zombie na ito ay kanyang ama. Pareho silang umiyak habang hiniling ng ama na malaman kung ano ang ginawa sa kanyang anak. Biglang sinaksak ni Nakamura ang ulo ng ama, at tuluyang nag-breakdown ang zombie. Agad na nawala ng kontrol si Mek, kaya hinayla siya palabas ng kanyang commander at pinaalalahanan na wala na silang autoridad. Pagkatapos, pinabuhusan ni Nakamura ng poison gas ang zombie, habang patuloy itong umiiyak at inaabot ang kanyang ama. Galit na sumugod si Mek kay Nakamura at sinuntok siya, kaya muling hinayla siya ng commander. Itinutok ni Nakamura ang kanyang espada sa kanila at inutusan ang commander na kontrolin ang kanyang mga tauhan. Pilit na sinabi ng commander kay Mek na tinanggal na siya sa misyon at kailangan na niyang umuwi. Sa sandaling iyon, nakatakas ang zombie mula sa kulungan at nakita ng mga sundalo na kinakain nito ang sariling ama. Pagbalik ni Max sa kuweba, nakita niya ang mga zombie na nag-uusap tungkol sa kanilang mga nakaraang buhay. May mga pangarap sila noon para sa hinaharap, ngunit napilitan silang iwan ito nang sapilitin silang sumali sa hukbo. Isa sa kanila ang umamin na gusto niyang maging mang-aawit, kaya kumanta siya at sinabayan siya ng iba. Sa sandaling iyon, napansin nilang may isa sa kanila ang nawawala, kaya nagpasya silang hanapin ito. Sa isang kalapit na nayon, nagsasagawa ang mga tao ng ritual upang itaboy ang masasamang nilalang. Ngunit kalaunan, pinalibutan ng mga zombie ang nayon at sinimulang kainin ang mga tao. Isang ina at anak, ang nagulat nang makita na isa sa mga halimaw ay ang kanilang minamahal na asawa at ama. Samantala, si Pen ay pauwi sakay ng bisikleta, ngunit napahinto siya upang ayusin ang ilaw nito. Bigla siyang nakakita ng naglalakad at napasigaw dahil isang pares na lamang ng paa ang kanyang nakita.
Sa bahay, nananalangin si Tarn para sa kaligtasan ng kanyang anak, hindi alam na papalapit na si Mok sa kanilang bahay. Nang mahulog ang isang larawan mula sa dingding, inakala niya itong masamang senyales at isinara ang bintana. Pagkatapos, lumabas siya upang manigarilyo at bigla siyang nagulat kay Mek na nagsabing manatili siya sa loob. Ipinaliwanag din niya na malamang buhay pa ang kanyang kapatid, kaya nagpasalamat si Tarn sa balita at niyakap siya. Naririnig ni Mok ang lahat, at umiiyak siya habang napagtatanto niyang hindi na siya muling makakapiling ang kanyang pamilya, kaya umalis siya. Sa sandaling iyon, dumating si Pen at sinabi sa kanila ang kanyang nakita. Agad na kumuha ng baril si Mek at ibinigay ito kay Tarn, sinasabing barilin ang anumang kakaiba at sunugin ito kung patuloy pa rin itong gumagalaw. Sa kagubatan, isang monghe ang nagmumuni-muni sa likod ng isang tabing. Sinubukan siyang lapitan ng isang zombie, at agad nakilala ng monghe na ito ay kanyang anak, kaya nagsimula siyang manalangin. Lumuhad ang zombie at nanalangin din, bago tuluyang umalis. Sa malapit, may isang zombie na hinahabol ang isang ina at kanyang anak. Nang natumba ang bata, naabutan sila ng zombie, ngunit natigilan ito nang makilala ang kanyang anak na babae. Dumating ang commander at ang kanyang kanang kamay, at handa nang paputukan ng sundalo ang zombie, pero pinigilan siya ng commander. Tinawag ng zombie ang pangalan ng kanyang anak at sinubukang makipag-usap, kaya hinawakan ng bata ang mukha nito at umiyak dahil sugatan ang kanyang ama. Nang akmang hahawakan ng zombie ang ulo ng bata, dumating ang task force. Hinailan ng ina ang bata palayo, pero nagpaputok ang mga sundalo ng harpoon, at sa pagkakamali ay napatay nila ang babae at ang bata. Pagkatapos, dumating ang iba pang mga zombie kaya nagpaputok ang mga sundalo. Nakilala ng commander ang mga ito bilang kanyang mga tauhan, kaya pinili niyang ipaglaban sila at binaril ang mga sundalong Hapon. Ngunit agad napatay ang kanyang kanang kamay. Nang tamaan din ng commander, nakita niya si Mok sa gitna ng mga zombie at sinabi sa kanya na tumakas bago siya tuluyang mamatay. Hinawakan ni Mok ang katawan ng commander at umiyak sa kanyang pagkamatay. Sa sandaling iyon, dumating si Mek at nakita ang mga zombie na kinakain ang task force, pati ang isang nilalang na hinuhugot ang buong ribcage ng isang sundalo. Napansin niyang si Mok ay naging halimaw na rin, kaya binaril niya ito sa balikat. Sinabi ni Mok ang pangalan ng kanyang kapatid at nagsimulang tumakbo, ngunit binaril pa siya ni Mek. Nagmakaawa si Mok, ngunit pinaputukan siya ng 3 beses, dahilan para mahulog siya sa bangin. Bumagsak si Mok at sumigaw sa sakit at pagsisisi sa kanyang ginawa. Bigla, bumalik si Mok at inatake siya. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Mok at natuklas ang isa na rin siyang zombie. Sa base, sinabi ni Kato kay Nakamura Jr. na masyadong delikado ang ideya ng kanyang ama na panatilihing buhay ang mga zombie. Habang ipinapakita ni Kato ang video tungkol sa epekto ng zombie ash sa kalikasan, inaakusahan siya ni Nakamura Jr. ng pagtataksil. Ipinaliwanag ni Kato na mas gugustuhin pa niyang maging traidor kaysa hayaang mas marami pang mamatay. Sa umaga, ang lahat ng nakaligtas na sibilyan, kasama sina Pen, Tarn, at ang monghe, ay dinala sa isang ligtas na lugar. Nagdala ang mga sundalong Hapon ng mga larawan ng mga batang Thai recruits, sinasabing natagpuan nila ang kanilang mga bangkay at kailangan itong kilalanin. Nabigla at nag-collapse ang mga sibilyan nang makita ang mga mukha ng kanilang mga anak. Matapos ilagay ang isang zombie sa kahon, sinabi ni Nakamura sa commander na dapat patayin ang lahat ng sibilyan dahil walang dapat na saksi. Ang opisyal na kwento ay ipapakita na sila ay biktima ng digmaan. Nagreklamo ang commander, ngunit ibinunyag ni Nakamura na pumayag na ang dalawang gobyerno. Sa kuweba, nakita ni Mok ang ilang zombie na kumakain ng isang tao na nakilala niyang kaibigan. Sinigawan niya sila, at agad siyang inatake ng mga zombie. Nagsimula ang laban. Nang makita ni Mok na natatalo ang kanyang kapatid, tumulong siya at ipinakita ang kanyang sobrang lakas. Madali niyang natalo ang buong grupo at umungal sa galit dahilan para lumuhad ang mga ito sa takot. Sa sandaling iyon, dumating ang isa pang zombie at sinabing siya ay nakatakas matapos mahuli at pahirapan, at nalaman din niyang papatayin ang kanilang mga magulang. Akala ni Mok ay patibong ito, ngunit tumanggi si Mok na iwan ang pamilya at tinawag muli ang kanyang kapatid na duwag. Sa kagubatan, isang sundalo ang gumagabay sa mga sibilyan sa ilalim ng kunwaring pagdarasal habang si Nakamura at ang kanyang mga tauhan ay nagmamasid mula sa tagwan. Sinubukan kausapin ni Nakamura Jr. ang kanyang ama, ngunit hindi siya pinansin. Dumating ang mga zombie at nag-collapse ang mga sibilyan nang makita ang kanilang mga anak na naging halimaw. Inutusan ni Nakamura ang kanyang mga tauhan na magpaputok, at nagsimulang mamatay ang mga sibilyan isa-isa. Bawat isa ay bumabagsak sa lupa. Tumatakbo ang mga zombie upang yakapin ang kanilang mga naghihingalong kamag-anak habang umiiyak sa sakit. Niyakap ni Mok ang kanyang ina habang umiiyak si Mok kay Pen.
Pagkatapos ng pag-aalinlangan, kinagat ni Mac ang kanyang kasintahan upang mapanatili itong buhay sa pamamagitan ng pagbabagong anyo. Sa sandaling iyon, pinindot ni Nakamura ang isang pinjutan at umangat mula sa mga dahon ang isang nakatagong kulungan na hamuli sa lahat ng zombie. Habang sinasara ang kulungan, kinagat din ni Mac ang kanyang ina, ngunit huli na ang lahat at hindi na ito nagbago. Isang zombie ang kumagad sa sundalong naglalak ng kulungan, kaya tumakbo ito pabalik sa kanyang grupo. Makalipas ang ilang minuto, nag-transform ang sundalo at inatake ang task force. Agad siyang pinatay ni Nakamura gamit ang espada. Patuloy na naiyuyugyug ng mga zombie ang kulungan, at dahil sa lakas ni Mac, nabasag ang lock. Lumabas ang mga zombie at inatake ang task force, at dumami pa ang mga bagong nilalang mula sa mga nakagat na sundalong Hapon. Naghagi si Nakamura ng 2 granada, at napatay ang ilan, ngunit karamihan ay nakatakas. Sa kagubatan, nasasanay na si Pen sa pagiging zombie. Ipinahayag ni Mac na ninakaw niya ang espada ng isang sundalo at nais niyang maghayganti habang nangangitim ang kanyang mga mata. Nagbigay siya ng talumpati upang hikayatin ang iba pang zombie, ngunit nag-alala siya nang sinabi ng kanyang kapatid na kailangan nilang gumawa pa ng mas maraming zombie, dahil ayaw nitong madamay ang iba. May isa pang zombie na nagreklamo, sinasabing nawalan siya ng kapatid sa pagsabog at ang paghihiganti ay magdadala lang ng mas maraming kamatayan. Kinuha ni Mac ang espada upang parusahan siya, ngunit tumalon si Pen upang protektahan ito at siya ang napatay. Umiiyak si Mac sa tindi ng lungkot, ngunit hindi gumalaw si Mac. Pinatay niya ang ibang zombie at sinabing may plano siya. Kinabukasan, nagising si Mac na iniisip ang kanyang pamilya at ang mga nangyari sa mga nakaraang araw, hindi makayanan ang dami ng emosyon. Bigla siyang nakakita ng halusinasyon ng kanyang pamilya, at nagsimulang maging abo ang kanyang katawan. Ngunit nang maalala niya ang kanyang kapatid na tinawag siyang duwag, bumalik siya sa anyong zombie. Sa base, pumasok si Nakamura sa tent ni Kaido at binaril ito sa ulo. Pagkatapos, hinanap niya ang lahat ng notes ni Kaido at nalaman na mahina ang mga zombie sa apoy, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kunin ang flamethrower. Makalipas ang ilang sandali, sina Nakamura at ang kanyang mga sundalo ay sumusunod sa ilang zombie sa loob ng kagubatan. Ang habulan ay humantong sa isang kuwebo kung saan nagulat sila nang makita ang libo-libong alitaptap. Biglang nawala ang lahat ng insekto, at ginamit ng mga zombie ang dilim para umatake. Agad nagpaputok ang mga sundalo, pero hindi tinatablan ng bala ang mga zombie, kaya madali silang nakalapit at isa-isang kinagat ang mga tauhan ng task force. Nang i-activate ng isang sundalo ang flamethrower, napilitang umatras ang mga zombie, kaya muling nagkaroon ng habulan. Natagpuan ng task force ang mga zombie na kumakain sa isa nilang sundalo, kaya nagpaputok ulit sila habang tumatakbo papunta sa isang makitid na daanan upang magtago. Sumunod ang mga zombie, at isa-isa, ang mga sundalong Hapon ay pinapatay ng walang awa. Ang tanging nakaligtas ay si Nakamura, na lumabas sa makitid na daanan at tumakbo hanggang sa mahulog sa isang putik na lugar. Mabilis niyang pinahiran ng putik ang buong katawan niya at sumando sa pader. Nang dumating ang mga zombie, hindi nila siya nakita at dumaan lang. Dahan-daang gumalaw si Nakamura, planong sumalakay ng biglaan. Ngunit may alitaptap na lumitaw at nabunyag ang kanyang kinaroroonan, kaya bumalik ang mga zombie para sa kanya. Sinubukan niyang i-activate ang flamethrower, pero barado ito dahil sa putik. Habang kinakagat siya ng mga zombie, ang mga bangkay ng mga sundalong Hapon ay nagsimulang mag-transform din. Makalipas ang ilang sandali, naging zombie na rin si Nakamura. Kasabay nito, dumating si Mac at nakita ang flamethrower sa lupa. Nang sinubukang lumabas ng kuweba ang mga Thai zombies, nakita nila si Mac na humaharang sa pasukan. Umiiyak si Mac para sa kanyang kapatid at sa kanyang mga kasamahan, at dahil dito ay na-trigger ang mga alaala ni Mac. Bumalik sa normal ang kanyang mga mata, at nagbigay siya ng saludo kay Mac, na ginamit ang flamethrower para sunugin silang lahat. Dumating din si Nakamura at ang task force sa pasukan pagkatapos nilang mag-transform. Agad sumugod si Mac at ang kanyang mga tauhan sa kanila upang palaganapan ang apoy, para mamatay silang lahat ng sabay-sabay. Matapos maalala ang kanyang mga kaibigan sa huling pagkakataon, tumalon si Mac upang salubungin din ang kanyang wakas. Bago tayo magtapos ay isa shoutout muna natin si Cas Elijah, 112 Roblox player, Chennai,
Jod Custodio, Eldo Fafagat Otanez, Son, Rafi Desen, Iwan Antipawan from Bocaue, Bulacan, Yuan Vlog from Pampanga, Santo Tomas, Ivy Dadil from Israel, Margarito Camapaan Jr. from Jose Abad Santos, Davao Occidental, at Ramil Malas IQ from Santo Tomas City, Batangas. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.